What's up guys? Welcome to my channel, Savasti. Today's video ay magpa-flash out tayo or magbi-bleed ng ating brake fluid. Then ito yung napili natin, Bendix yung ating brand. Then bago natin makikita yung ating brake fluid tank, tatanggalin natin itong ating cover ng ating motor. Then dito lang tayo makaka-access. Yan, makikita natin yung indicator or level ng ating brake fluid. Kaya guys, samahan nyo ako para magpalit ng ating brake fluid. Let's do this! Then ito na nga, tanggal na yung ating handle cover. Then ito na, makikita na natin yung ating brake fluid tank. Ayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na indicator ng ating brake fluid kung gaano pa siya karami. Pero sa ngayon, nakikita ko wala siyang indication na may brake fluid pa siya. Pero tingnan natin guys. Then dito naman guys, nakalagay naman warning, use only DOT 3. Yan, or DOT for brake fluid. Then DOT 4 yung aking napili. Then ito guys, yung ating tornilyo ay nabilog na. Then meron akong ginawang video dito guys na bukod na paano tanggalin tong nabilog na tornilyo. Kaya guys, panoorin nyo yun, nasa link ng aking description. Then ito na nga, natanggal na natin guys. Ito yung nangyayari sa kanya. Yan, kailangan mo talaga siya ng mabusising pagtsatsaga sa pagtatanggal ng tornilyo pag ganitong sitwasyon na nangyari sa iyo guys. Kaya itong pansamantalang tornilyo muna ilalagay natin dahil wala tayong spare para dun sa ating fuel tank ng ating brake fluid. Then dito naman makikita natin yung lower. Then dyan natin malalaman kung kailangan na natin maglagay ng ating brake fluid. Ayan, nakikita nyo dyan guys. Then check na natin guys kung gaano pa karami yung ating brake fluid. Makikita natin yan guys. Then yun nga, madami pa siya guys pero napakarumi nga lang kasi ang brake fluid natin ay nagsisirculate lang sa ating braking system mula pataas, pababa, pababa, pataas. Umiikot lang yan habang ginagamit natin yung ating brake lever natin. Kaya hindi maiwasan na ma-contaminated yung ating brake fluid. Then tanggalin muna natin yung bleed screw o bleed valve. Then gamit tayo ng 8mm na wrench para lumuwag yung ating bleed screw. Then gagawin natin guys, ipa-flush out natin or i-bleed yung ating lumang brake fluid para pagsali natin ng bago, pa-flush out ulit natin para malinis yung ating pinaka hydraulic hose ng ating braking system. Then ito ginagawa natin guys, pinipress natin yung lever ng ating preno para mag-bleed or mag-flush out yung ating lumang brake fluid. Then ito ginamitan ko ng basahan para hindi kumalat yung ating brake fluid dahil sobrang tapang nito para iwas damage dun sa ating mga parts ng ating motor. Then mamaya hugasan din natin ng tubig yung ating caliper para at least malinis yung caliper natin at mawala yung chemical ng brake fluid. So ito na nga guys, na flush out na natin yung ating brake fluid. Ngayon lilinisin natin ang ating cotton buds. Ayan, napakarumi na niya guys kasi almost mula nung binili ko to, ngayon ko lang siya i-maintenance kaya nakakaawa tong motor ko. Kaya ito, ganito siya karumi. Then yan na nga, after natin malinis na nga, lagay natin tong plate. Ganyan ang paglalagay niyan guys. Then after natin malagay yung plate, ito, lagay na natin yung ating Bendix na DOT4 brake fluid. Pwede rin yung DOT 3 guys. Then ito yung napili ko, DOT4. Ito yung ating ilalagay na bagong brake fluid. Then buksan na natin guys, nakasil pa yan ha. Then next na gagawin natin guys, maglalagay tayo ng bagong brake fluid. Then same procedure, ipa-flush out ulit natin to or i-bleed hanggang malinis yung ating hose ng ating brake. Kaya mas maganda ganun ang gagawin nyo kahit nag-aksaya tayo ng kahit isang ganyang karami para at least yung dumi ng ating na accumulate dun sa pinaka hose ay ma-flush out talaga. Then after natin ma-flush out lahat, ito ilalagay na natin yung pinaka finally na brake fluid natin. Then ito i-bleed natin guys, utik-utik kasi meron siyang, may makikita kayo na bula. Yan, ipipress muna natin to, yung ating lever. Then
Yun, ipofocus natin. Tingnan natin kung mayroong bula kasi ayan, press natin guys. Makikita natin na may bumubula. Ayan, means kasi mayroon siyang hangin na pumasok dun sa ating hydraulic hose. Kaya ayan, kailangan natin tanggalin. Then yan gagawin natin paulit-ulit. Ipipress natin. Press, press, then press. Press, press, then press. Yan, ganyan ang gagawin nyo para mawala yung hangin na pumasok dun sa ating braking system. Then pag nakita nyo na medyo wala na yung bula, saka natin siya tatakpan guys. Kaya guys, may natutunan sana kayo guys. Ito, yung bula na yan, kailangan natin matanggal yan guys. Then yun nga, after natin mag-bleed, nabawasan siya ng kalahati. Then refill natin ulit. Then yun na siguro yung pinaka final nyan guys. Then tingnan natin, check natin, press natin yung lever. Then yun nga guys, ramdam ko na tumigas siya. Yan, kabibleed natin, medyo kumakagat na yung ating preno. Kaya konting piga-piga lang sa preno, pwede na natin ito takpan guys. Okay guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sa Basti, please don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Then don't forget to like and share at mag-iwan po ng komento sa aking video. After natin linisin ng tubig, testingin na naman natin kung kakagat ang preno. Yun nga guys, kumagat. Isa pa. Ayun, very good guys. Isa pa. Okay, medyo safe na tayo at komportable na tayo mag-drive nito. Kaya long rides na tayo guys. Thank you for watching. God bless. Okay, peace.